Magandang araw, kamusta ka? Alam kong nasabi ka ng magkaroon ng bagong kalaman tungkol sa nakaraan. Kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with AD. Alam niyo ba na ngayong araw ng October 29, 1910 ay pinanganak ang isang tanyag na comic strip creator at kinikilala bilang Father of Philippine Comics? Siya ay si Antonio Tony Velasquez. Nagsimula siya noon bilang isang fotograbado o photo engraver sa edad na 16 sa Banaag Press sa Manila. Siya din ang nagbigay buhay sa pinakaunang serialized cartoon strip na nagngangalang Album ng Mga Kabalbalan ni Ken Koy, kung saan ito ay inalathala noong January 11, 1929 sa Tagalog language Liwayway Magazine. Alam niyo ba, sa kanyang trabaho bilang fotograbado sa Banaag Press ay naglalay na ipalimbag o gawa ng printed version ng mga musical compositions ng mga Filipino master na sina Nicanor Abelardo, Francisco Santiago, Constancio de Guzman at iba pa. Ang kanyang angking galing ay kanyang pinalago sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga side job tulad ng pharmaceutical companies na naglalayong i-advertise ang kanilang mga produkto. Siya din ay naging kilala sa cartoon advertising kung saan siya ang gumawa sa mga sumusunod. Baka sila kilala mo? Si Isco para sa Esco Shoes, Tickboy para sa Titi Manuel Zamora, Narf Coffee para sa Kia Sprina, Captain Cortal para sa Cortal, Castor para sa Butika Boys Castoria, Aling Adina Comadrona para sa United Drug Products, Charity para sa Philippine Charities, Sweepstakes at marami pang iba. Habang nangyayari ito ay patuloy pa rin ang pagkilala sa Ken Koy bilang Blaze in traditional packing fun at contemporary events in a modernizing Philippines. Lahat ng ito nagpatuloy hanggang sa kapanunan ng mga Hapon at naatasan pa nga si Tony na gumawa ng daily strip para sa The Tribune. Ito ang kilalang Kalibapi family na initampok bilang bagong social order under the Japanese rule. Pagtapos ng paglayo ng Pilipinas noong 1945, nagpatuloy si Velasquez sa paglikha ng mga comics na Ken Koy at ponyang Halubaybay, na naging impluensya sa fashion sa panahong iyon. Nagpakita ng mga bagong estilo sa pananamit na inilathala din sa Liwayway Magazine. Meron pa, siya din ang nagtatag ng Graphics Arts Service Inc. or GASI 1962, Philippine Comics 1947, Tagalog Classics, Hiwaga Comics at Special Comics sa ilalim ng Ace Publication. Siya din ang namahala sa pag-organisa ng Association of Publishers and Editors of Philippine Comics Magazine at naging presidente nito ng 8 taon. Layunin niya i-promote ang moral na kapakanan ng publikong makakabasa ng comics sa pamamagitan ng paglathala lamang ng mga malinis, nakakatawa at edukasyon ng mga strip. Isa pa sa kanyang mga naranasan ay ang pagtanggap ng Best Comic Publisher of the Year Award galing sa Graphic Arts Service noong 1963, isang special award from Citizens Council para sa mass media noong 1971, Gawad CCP para sining from the Cultural Center of the Philippines noong 1993, at isang Life Achievement Award from Comics Operation Brotherhood in 1998. Siya ay pumanaw noong taong 1997. A gentle reminder from Iri Perenis na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoy watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in into our next video and follow our club social media account. See you again in History with AD.